Ito po ang magiging topic natin for today. Pananakot ni Boying, hindi umubra. Oy, congratulations! Walang hudas doon sa 13 brave senators. Congratulations! So far, so good. Ha? Oh, so good, so clean. Parang iba yun ha. Pero eto, ha? Solid pa rin yung 13 brave senators. Hindi po nila natakot. Ha? Inday Sara, ilaw ng pag-asa. Pagmamahal mo'y yakap ng bansa. Sa bawat tibok ng pusong Pilipino, may awit ng bukas na di maglalaho. Inday Sara, sama-sama tayong babangon. Sa hirap at tunos may bagong panahon. Pag-ibig at tangal siyang sandigan para sa mahal nating bayan. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Nako, yari mga babayan, napakadaming handog dito sa likod ng bahay. So sa video na to mga babayan, pag-uusapan natin dito yung pagbabanta ni Boying Rimulya. Pumalpak, no? Pagbabanta niya, hindi naging success. No, wala nakatakas si parang Bato de la Rosa dahil ay yung warrant pala nila gawa recto. So yung gawang recto kasi mga babayan, peki yan, no? Kaso gagamitin nila yon papuntang dahig si Senator Bato. Kaso hindi na naulit yung pagkidnap, no? Kay Senator Bato kasi kikidnapin niya kapares ng ginawa nila kay Tatay Digong, no? At ay syempre sa suporta ng mga babae natin at suporta natin na kasama ang panalangin na si Senator Bato hindi pumadala sa dahig, no? At ay syempre delikado. Lahat ng kapekian ay gagawin nila. Meron tayong isang vlog diyan, yung warrant of arrest ni Senator Bato is fake, fake kasi magkaiba yung mga number. Tapos meron nagpicture nakahawak pa doon. So ibig sabihin noon, aray ko kinagato ko ng langgam, ay may tinatago doon sa warrant of arrest na yon mga babayan. So yun, hindi sila nagtagumpay kasi si Senator Bato magaling yan. At syempre ayaw niyang makatulad kay Tatay Digong na makikidnap at maladala sa dahig kasi ang hirap-hirap doon, hindi natin maladalaw at ay malayo sa pamilya. Hindi ba? At dito sa video na to, mababayan, tapusan niyo yung full video. Dito ay nagsalita na rin si director na si Matibag. At ay sinasabi nila yung driver nila. Ito kasi ang nangyari dito, yung driver nila ay pumasok din, then may dalang baril. Kala ko ba driver tapos bibigyan niyo ng baril. Tapos siya pa yung hinuli nyo. So bakit hindi niyo sinabihan yung driver doon na huwag ka papasok dito? So parang ginagawa tayong tanga ng mga to no? Alam mo sa NBI talagang maraming matituno dyan. Kaso dyan sumablay po sila. Kasi nung panahon nun tinulungan din ako ng mga NBI sa Manila nung may pinadampot tayong scammer. May mga scammer, mga NBI, marami tayong kaibigan na NBI doon. Ewan ko matandaan pa nila si Boy Sardinas kasi nagbabarko pa lang ako noon, aray ko. At kasama ko yun sila, nag-entrap, aray ko, daming langgam. Nag-entrap sila, kasama ko ang mga NBI. Hindi ko na sabihin kung ano mga apelyido nila kasi kaso ang lulupit talaga mag-entrap na mga yan. At talagang hindi mo mamalayan, dadamputin ka na at hindi mo mamamalayan mga NBI na pala yung mga katabi mo. Lupit niyan, nakasama ako niyan nung nagpatulpo ko. Then nag-coordinate kami sa NBI with a reporter ng Rapid Tulpo in Action. Yun, nadampot namin, kontik pang tumalon ng 3rd floor yung scammer na pinadampot ni Boy Sardinas yun, no? Diba? Ang lulupit niyan yung mga NBI. At kahit hindi mo yan alukin ng lagay, nako, yayari ka diyan, tutulungan yan, bawal sa kanila yan yung pera-pera kasi trabaho lang yung hanap talaga nila. Aray ko, daming langgam. At yun, kaso iba na ang nagiging panahon ngayon kay Director Matibag. Parang
nahaluan ng korupsyon, no? At yun nakikita na sa social media, sa live stream media is hindi na maganda. Pati ba naman yung driver na pinahawak nila ng baril, or driver ka, bakit nakapasok? So maraming kwento, nagbabalik-baliktad. So yun nga, at hindi sila rin nagtagumpay sa plano nila sa pagdampot at pagkidnap kay Senator Bato. Kaya marami pa tayong aabangan pa, mga kababayan, sa issue about kay Senator Bato. Kung siya ba itutuluyan na kakasuhan dito sa Pilipinas, or tuloy pa rin yung paghahanap sa kanya para makidnap, madala sa ICC. Rayco. So ganito mga kababayan, panoorin itong full video dito kaya Coach Holly. Ang ganda nito, panoorin nyo hanggang sa dulo. And then i-like nyo na rin para makaabot sa ating mga kababayan na gusto mapanood itong video. Baka gusto nyo langka, ayan o. Ayan, may mga langka tayo dyan guys. Dito tayo sa likod ng bahay. Nandito pa rin tayo sa gubat dyan, kung saan nagtatago kami ni Senator Bato. Hindi nyo alam na si Senator Bato. So ayan mga babayan, sana magustuhan nyo itong vlog na to. At don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po sa mga nagla-like kaagad dyan at nagko-komento. Maraming salamat, tuloy mo na yung video kasi ang ganda na to. Panoorin nyo si Matibag, tibag na. Let's go! The shooting incident, and si Director Matibag also said you should be held accountable. Your reaction to all these? Okay. Hindi pa naman ako SP, pinagre-resign na ako eh. Buong buhay ko naman ganun eh, 'di ba? So certain people are called for the job. So even before I took office as Senate President, tinanong ko sa 12, bakit ako? And may reason kung bakit ako. Maybe because I was there during the time of crisis. You remember, nung pandemic, nag-break ang Senate, 'di ba? Ang House, mas marami kami. Gusto nila mag-break kami. Sabi ko, hindi pwede. Alam mo, so far ang galing nito ni Speaker Cayetano. Senate President Cayetano, no? Ewan ko sa inyo kung anong tingin niyo, pero mapapansin niyo, tuloy-tuloy. Ang daming ang problema ngayon ng Senado. Pero tinuloy pa rin at sisimulan na itong impeachment. So hindi sila no excuses. Naaalala niyo panahon ni Tito Soto, ang daming excuses. 'Di ba? Hindi sila pumapasok, hindi nagko-convene, in short, parang walang gobyerno. Sarado, walang Senado. Eto forthwith. Yan yung sinasabi, forthwith despite all the challenges ng Senado. And ang ganda talaga ng pagkakahawak niya. Kailangan natin protektahan. Eto si SP Cayetano. Kailangan makita nila may gobyerno. Konti na lang siguro tayo dito. I don't blame naman yung mga nagsuggest sa akin Wednesday night na wala daw pasok the next day, Thursday, at i-cancel lahat. Sabi ko, hindi pwede. Kailangan makita nila may gobyerno dito. Ayun, kahit nagkakagulo, di ba? Pasok! Nakita naman natin yan. Nagsasabi na siya ng totoo, tuloy-tuloy. So, ang message ko sa NBI, hindi nyo natibag ang Senado. Ay, ang sakit nun, Matibag. Pinarininggan ka. Hindi nyo natibag ang Senado. Alam nyo kung sino ang natibag ni Matibag? Ang Malacanang. Bakit natibag ni Matibag si ang Malacanang? Failure eh. Di ba? Ako man ay hindi sang-ayon sa ginawa ni Torre at hindi rin ako sang-ayon sa ginagawa ni Matibag. Pero at least si Torre, hindi failure. Eto na. Illegal lang failure pa. Ay sos. Hindi. Inaano ko lang yung sinasabi ni Cayetano. Yan ay talagang patama. Natibag ka. Natibag ang Malacanang dahil kay Matibag. Under Alan Cayetano, hindi nyo natibag ang Senado. Ang sakit So kung mo. sino man, Ang sakit. if I continue or may papalit sa akin, okay? Ulitin ko during my watch, hindi nyo natibag ang Senado. Now, kung if I remain or Alam nyo kung si Tito Soto ang nandiyan dyan? Puro kababuyan. Alam mo, ang ganda ng nangyari. Ito, masasabi ko lang sa inyo. Ang ganda ng nangyari sa Senado ngayon. Alam nyo ang blessing in disguise dyan na discover natin na hati ang deputy sa Dicolor. Kumbaga, nahati na talaga. Meron nagpapanggap before eh. Yung sumasayaw sa gitna. Yan ang ayoko. Mabuti pa yung todo ka sa Bongbong Marcos. Kung gusto mo sa maleta, doon ka kila Bongbong Marcos. Doon ka kay Tambaluslos. Kayong mga gustong masolusyonan yung mastermind patungkol sa maleta, dito kayo. Ganun lang yun. Yung iba kasi sumasayaw. Parang gusto sa maleta,
pero gusto rin na parang malinis. Ayoko ng ganon. Ngayon, nalinyahan, alam nyo na sino ang gustong kumampi sa maleta. Kung papalitan ako, sana hindi matibag ang Senado. The Senate is a target, di ba? Because we are the last line of defense sa pagdating ng hindi impartial na impeachment. Oh, anong ibig niya? Ang ganda ng sinabi niya. Sana, pag napalitan ako, hindi matibag ang Senado. Oh, dalawang meaning yan. Ha? Yung hindi sila matibag, hindi masira, hindi magiba, at hindi mapilipit ang liig ni matibag yung mga senador. Kasi pilit na parang gustong gawing robot ni matibag etong Senado. Gusto maging sunod-sunuran. Yung po ibig sabihin. Pero nung panahon ni Cayetano, hindi sila na matibag. Oh, hindi nila kaya, may sariling isip kasi itong mga to. Yun ang difference nung panahon nila Tito Soto. We're the last line of defense sa budget. We're the last line of defense sa charter change. We're the last line of defense sa kung merong gustong yumurak o sumira sa ating democracy. I'm not saying Yan na, ito ang ganda no. Ito, napaka-importante nito. We are the last defense sa charter change. Napaka-importante. We are the last defense sa corruption. This is about yung maleta. We are the last defense sa pagyurak ng ating soberanya. Yung paggalaw ng ICC sa ating bansa. Isa-isahin po natin. Ako po, hindi ako naniniwala bakit gustong-gusto nilang makuha ang mayorya sa Senado because of the impeachment. Ako hindi po ako naniniwala doon. Kasi sa impeachment, kahit absent si Bato, kahit hindi bumoto yung mga Duterte Black, ang kailangang boto para makonvict at ma-impeach si BP Sara ay 16 votes. So hindi nila kailangan bumoto. Yung tumahimik nga lang sila, absent lang sila. Hindi may impeach si Sara. Nakukuha nyo? Kailangan makabuo ng 16. Okay? So wala po sa 16 ng problema, wala po sa impeachment. Ang issue po dito, yung maleta. Kasi po yung maleta, pag nabuksan po ang blue ribbon, diyan sila magkakaproblema. Eh wala namang ituturo dyan eh. Lahat naman po ang itinuturong mastermind, si Bongbong Marcos at saka si Tambaluslos. Kaya kita nyo, ako saludo ako dito ha. Una, saludo ako sa lahat nitong 13 brave na senador. Pero saludo ako dito kay Cayetano, saludo ako kay Chis Escudero, at saludo ako kay Bato. Bakit kanyo? Dahil nanindigan po si Cayetano. At alam din natin, nanindigan si Chis Escudero. Kasi si Chis Escudero ang chinichismis ngayon. Ang daming pakawala. Pati mainstream media. Kilalang mainstream media, pero alam naman natin kung sino handler. Oligarch. Alam natin itong mga mainstream media. Sinisiraan si Chis Escudero na hinihingi daw ang pagiging Senate President at babaligtad siya. Hindi po totoo yun. Sasabihin ko sa inyo, hindi totoo. At so far, yung nabalitaan natin, parang totoo. Unless bumaliktad nga si Chis. Pero sa ngayon, hindi po bumabaliktad si Chis. Alam nyo kung bakit? Gusto siyang pabaligtarin. Hindi kayang pilipitin yung leeg ni Chis. Kasi alam nila, yan po ang isang magsisiwalat ng kalokohan ni Martin Romualdez. At pag siniwalat niya ang kalokohan ni Martin Romualdez, ituturo si Bongbong Marcos. Nakukuha nyo? Hindi bumaligtad. Tinakot ni Boying, hindi bumaligtad. Kaya saludo tayo dyan. Marami pong, 3 po silang kakasuhan dyan. Kaya protektahan po natin. Hindi po dahil sa kampi tayo sa kanila. Pero alam naman natin ngayon, ang kinakasuhan, ang kinukulong, katulad ni PRRD, katulad nitong Sergeant at Arms, siya pa ang pinapasuspinde. Kahit si Pastor Kibuloy, na-experience namin yan. Pagka hindi kayang pilipitin ang iyong leeg, kung hindi ka himod puwet, katulad ni Pastor Kibuloy, talagang kakasuhan ka.
Kaya nga, salute ako dito, no? Yan po ang galawan ngayong naririnig natin. Ngayon, hindi nila na-control, hindi nila na takot si Chis Escudero, sinisiraan sa mainstream media. Fake news ang habol. Huwag po kayo maniniwala doon. Tuloy-tuloy po ang laban na ito. Dahil susi po dito si Chis. Maituturo. Maniwala kayo, antayin ninyo. Maituturo dito. Bukod kay Martin, si Bongbong Marcos. We, the Senate. But leadership matters. Di ba? So, dun sa nagsasabing take responsibility, kayo pumasok dito, kayo na maril eh. Tapos kami pagre-resign ninyo. Dapat kayo mag-resign. Di ba? Pati yung mga ibang nagsasabing take responsibility for the shooting. I take responsibility for my reaction. Isa pa, bukod sa may imbestigahan yung maleta dyan sa Blue Ribbon, paghawak nila ang majority, yung charter change na sinasabi. Ito si Bongbong Marcos, kailangan niyang manatili sa pwesto. Or kung hindi siya mananatili sa pwesto, yung himod puwet ang papalit. Kasi pagka hindi, malamang-lamang mamamatay na si Bongbong Marcos sa kulungan. Chances are, talaga namang ang dami pong ebidensya matuturo si Bongbong. And possibly, yung kanilang buong pamilya, baka nga pati si Lisa, pati si Sandro, yan po ang sinasabi ngayon. Kaya they will do everything na hindi makaupo si Sara. Kaya nga ito charter change. Gusto pang palitan na naman ang batas. Yan yung sinasabi natin na last defense. Kaya po mga kababayan, ako po ay lumalapit po sa inyo. Ito pong hindi paglipat ni Chis, netong si Jinggoy o si Villanueva, yung mga nililigawan, yung mga tinatakot, wag na po tayong maghiwa-hiwalay patungkol dito. Suportahan na natin. Dahil ang atake sa kanila is attack against Sara. Yan po ang nakapaloob dyan. Yes, salute ako sa inyo mga lahat ng 13 brave senators. But especially dito sa tatlo na ito na talaga namang sinasakripisyo. Alam natin kakasuhan. Pero di bali nang makasuhan kayo ngayon. Kesa naman singilin kayo ng taong bayan pagkaupo ni BP Sara dahil kayo ay hindi nanindigan. Di ba? So, kung mamato ako dito, batuhin niyo ako pabalik, kayo magre-resign? Ako na mato eh. The one who takes, you take responsibility for your action. So, I will take responsibility for my reaction, how I handled everything. But I cannot take responsibility for them shooting at us. Confirmed na, may gunpowder yung yung hinuli. Sa loob ng Senado hinuli yun Until this time, may nagsasabi sa Pangulo na ang NBI daw nasa GSIS, wala daw dito sa loob at hindi daw nagpaputok. So makikita mo there's lying all over going around. If they can lie with that simple thing, 'di ba? So sabi ko nga sa grupo namin, guys, hindi pwedeng maging general rule yung ginawa ng NBI. Dito muna tayo, okay? Huli na, positibo sa paraffin test itong driver. Delima, ano ka pa? Itong driver na sinasabi, pinagtatanggol mo pa. Na ang sinisisi mo pa mga senador. Positive sa paraffin test. Anong ibig sabihin? Nagpaputok driver. Akala ko ba wala kayong baril? Akala ko ba driver lang? Mas lalong sabit si Matibag dito. Dapat lalong suspindihin ni Boying. Akalain mo, driver may hawak na baril? May lisensya ba yun? Ang higpit. Ang higpit ng lisensya sa baril. Tanungin ko kayo, may lisensya ba yun? Pangalawa, bakit driver? May hawak na armas sa loob ng Senado na huli. Hindi po sa GSIS. Sinungaling po si Matibag ayon kay Cayetano. Sa loob ng Senado. Isipin mo yan. Halimbawa, ako may hawak na baril sa Senado. Okay ba yon? Sabihin, hindi iba naman yun NBI. Hindi po NBI. Galing ka Matibag mismo, driver. Driver. Hindi po ni Delima. Driver ng NBI. Naiintindihan. So, anong gagawin ng Sergeant at Arms? They will protect Senate. Kita mo, si Boying, hindi
Kaya ako naniniwala ako, utos ng presidente yan. Bakit hindi sinususpindi ni Boying? Kung hindi utos ng presidente yan, dapat yan ang sinususpindi nyo. Anong klase yan si Matibag? Magpapaputok driver niya? Driver ng NBI? Tapos walang gagawin ng Pangulo? Kaya walang ginagawa ang Pangulo? Kasabwat. Testing nila yung Senado. Unfortunately, dati, maraming nag-invoke dun sa spirit ni Salonga, Recto, Tanyada, yung Osmeña, Rojas, yung ating mga greats, di ba? In the past, pagka inatak ang Senate, nagka-come together lahat ng senador. Ngayon, algorithm at political bias na. That's what's sad about it, no? All the evidence is there. I mean, it's beyond our control na, like sa inyo, di ba? Pag dumating na sa editor, dumating na sa final, dumating sa live interviews, hindi nyo kontrolado lahat yon. Pero yung personal experience nyo at personal testimony nyo, meaning, pag tinanong kayo ng kapatid nyo, anak nyo, pag uwi nyo, ano ba talaga nangyari? Eyewitness din kayo eh. 'Di ba? So, yun din ang ano ko sa inyo. Yung sabihin ni Cayetano dito, alam nyo naman media anong totoong nangyari. Yung iba siguro, hindi ko kayo masisi dahil meron kayong editor, tataas yan kasi alam nyo, ito ang pinagkaiba sa media. Pag kayong media, bayad. At sinasabi rin ni Marcoleta rin, bayad tong mga media. Kahit anong kuha nila, kahit anong na-experience nila, pagbato doon sa kanilang opisina, pag ayaw i-release ng kanilang amo, hindi yun marirelease. Pag ayaw i-release ng kanilang editor, hindi yun marirelease. Kaya dyan po lamag ang vloggers. Kaya I'm again suggesting, pagka may mga critical na ganyan, magpapasok kayo ng vlogger na magla-live. Kasi yung mga vlogger, wala pong boss yan. Na pag nakita namin, pag natamaan ng camera, yun na yun. Hindi kailangan sasabihin, ay pwede ba ito i-post? Walang ganun-ganun. Totoo po yan. Alam nyo, na-experience ko yan at that time na hindi pa wanted si DG Bantag. No? Ini-interview namin, may kasama kaming media. Tapos, isa sa pinakasikat na media, dalawa sila pinakasikat na media, mainstream media, nagtanong sa kanya. Alam mo, sinagot niya. Sabi niya, sapul eh. Interview kayo ng interview, hindi nyo naman nilalabas yung sagot ko. Bakit? Pagdating sa taas, nire-reject. Bakit? Tatama sa gobyerno eh. Nakuha nyo? Hindi sa vlogger. Pag nagtanong ang vlogger, pag sagot, pasok agad. Bakit? Live. Wala. Hindi kami sunod. Hindi po kami pasahod ng kung sino man. Naiintindihan po nyo. Kaya ang mainstream media galit. Kaya si Matibag ayaw din sa mainstream media kasi hindi mo pwedeng hindi mo pwedeng takutin, hindi mo pwedeng lagyan. Kung eyewitness kayo and you think I did wrong, I won't take it against you for calling for the resignation. But if you're telling me na kontrolado ko yung NBI, so dun sa nagsabing scripted, di ba? Ang galing ko naman na pati NBI is under my command pala. So you won't resign, sir? There's no reason to eh. Diba? Many of those who are calling for my resignation are political operators eh. Dati na silang may meaning, nung nasa DFA ako, resign Alan. Nung nasa Speaker's Office ako, resign Alan. Nung minority leader ako, resign Alan. Nag-ano lang ngayon, nag-echo lang ngayon dahil nga sa mga pangyayari. But for me, it's concerted effort from day one to get me out because they want someone they can control. The only thing I promise the 13 is I follow God. Diba? And, following God is easy if you know exactly what He's telling you to do, diba? Pero if you have 5 decisions to make and all of them are godly decisions, hindi madali mag-discern na ano ba dapat gawin. So, for example, as long as I tell the truth, that's godly, diba? But do I extend a friendly hand in friendship? Diba? Do I tell everyone, let's work together? Or do I pound the table muna para alam nilang hindi pwedeng ganito yung Senate? Those are everyday decisions that needs wisdom. And I'm not claiming to have all the wisdom, di ba? But uulitin ko lang ha, collaboration, okay. Pero yung sunod-sunod kami sa inyo at hawak nyo kami sa liig, hindi pwede yun. Collaboration, our government needs collaboration. The 3 great branches of government, judiciary, executive, have to work together. Senate, House, we have to
work together. But Yan. Alam mo, yan ang pinaka-importante. Hindi po pwedeng sunod-sunod kami sa inyo. Oh. Hiwa-hiwalay, executive, yan kay presidente, legislative, itong Senado at saka Kamara at saka judicial. Sa judicial, wala tayong masyadong problema. Of course, they are not perfect. Tao lang yung mga yan. May nakikita tayong konting killing, pero not as worst as executive. Ang problema po kasi sa executive, parang lumalabas po, hindi man lahat, marami sa mga secretary tuta. 'Di ba? Especially yung mga abogado, they know. Alam nila yung kapalpak, alam nila yung mali, alam nila kung sino yung involved sa maleta, alam nila lahat, no? Pero sunod-sunuran. Ito pa masakit. Hindi lang executive, some of in the legislative, like the Kamara, yung mga congressman. Kita naman natin na walang sariling utak, patakbo. In short, sunod-sunuran. Yan po yung sinasabi ni Cayetano. Ito po, umamin na po tayong lahat. Umamin na po tayong lahat. Alam natin na pinaiikot tayo. Gusto ng executive, hawak niya lahat. Hindi nila mahawakan sa liig itong grupo na itong 13 senators. So tayo, lagi, uulitin ko, suportahan po natin, huwag tayong bibitaw. Alam nyo, itong lagi kong sasabihin sa inyong lahat, ito po dapat ay hindi na usaping DDS. Ito po ay hindi na dapat usaping ikaw ba ay pinklawan. Ito pa ay usaping pula ka, makamarkos ka. Hindi po. Ito po ay usapin, gusto mo ba masolusyonan at mahanap yung magnanakaw sa maleta, yung magnanakaw sa ghost projects, magnanakaw sa flood control. Kung ikaw Pilipino, siguro naman kahit anong kulay mo, gusto mong mahanap kung sino yung mastermind. But definitely, nakita nyo naman, hindi naman kayo tanga mga Pilipino. Nakita nyo naman, palayo tayo doon sa flood control scandal nang umupo si Tito Soto. Palayo tayo doon sa ghost projects nung naupo si Lacson. Di po ba? So sana dito, wag na kung mabuti ba si Cayetano, kung mabuti ba si Jinggoy, kung mabuti ba si Cheese, hindi na po yun ang usapan. Kung mabuti ba si Marcoleta, kung mabuti ba si Villanueva, kung mabuti ba sila. Ang tanong, ilalapit ba tayo doon sa pag-iimbestiga sa flood control? Mapupunta ba tayo doon sa mastermind? Ang tanong, kaya nga ako, di ba, binabanatan ko si Amy. Pero ngayon, magsama-sama po muna tayo. Ang importante sa atin, huwag mapalitan yung batas. Sa tingin nyo ba, mapapalitan ng batas under Cayetano? Under dito sa senators, 13 brave senators? Etong usaping charter change pumapasok na. Ibalik nyo kay Tito Soto. Itaga nyo sa bato. Mapapalitan ng batas. Uusad yung charter change na yan. Because they will do everything para manatili sa kapangyarihan si Bongbong Marcos. And that is very dangerous. Kaya naman sinasabi ko sa inyo, hindi na po ito usaping ikaw ay DDS. Hindi na po ito usaping ikaw ay makapula. Ito po ay usapin na tayo bang mga Pilipino ay ibabalik nyo sa panunungkulang Marcos na 20 years na naman. Ganyan yung ginawa nung tatay niya, itaga nyo, ganyan ang gagawin sa atin. Kaya nga tama yung sinabi ni Senate President Cayetano. They are the last defense. Magtulungan na po tayo. Yung sasabihin mag-surrender or puppet SP ka, hindi ka tatanggalin, pero kung ano sabihin namin, sumunod ka. Sorry, hindi ko style yun. Ayun, di ba sabi? Yung ikaw ay puppet Senate President, puppets SP. Sige, hindi ka tatanggalin, basta sunod. Hindi po. Hindi po ganyan si Cayetano. Cayetano is not Tito Soto. Gusto nyong makita isa pang puppet? Eto. Sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi niyo raw po natibag ang Senado. Bakit? Gusto ba namin tibagin yung Senado? Anong ginagawa nyo? Ba't pumasok kayo doon?
Oh, bakit mayroon kang driver? Hindi niya personal driver. Driver daw ng NBI, pumasok doon. Ang dami pong video kumalat ha. Inaamit nung taga NBI, nakipagpalitan siya ng putok. Kalat na po sa media yan. Tapos, hindi po sa GSIS. Nandoon sila sa bandang opisina daw ni Loren. Kung hindi nyo pa napanood, i-search nyo na lang. Makikita nyo yan. NBI mismo nagsabi, video, nilabas po ng mainstream. Hindi po vloggers, baka sabihin ninyo, chinapchap, hindi. Mainstream ang naglabas. So anong gusto nyo? Talagang titibagin nyo Senado. Gusto lang naming ipatupad yung batas, ano? Tsaka, it's not about Senator Alan Peter Cayetano, it's about the Senate and the judicial system. No? So, okay lang naman yun. Ano judicial? Sabi niya, gusto lang nilang ipatupad ang batas. Hindi po ba, sir, with all due respect that you are a lawyer, hindi po ba bawal yung driver sa loob ng Senado na may hawak na baril? With all due respect, sir, hindi po ba bawal yung NBI na nasa loob, malapit sa opisina ni Loren, may hawak na baril? Ako'y nagtatanong lang, anong ipapatupad yung batas? Bawal po yan dyan. Di ba? Tapos respect sa judicial. Anong nire-respeto nyo sa judicial? I mean, sabihin ko na nga sa inyong mga kain-suka, hindi si Matibaga, kayong mga pinklawan. Anong respeto nyo sa judicial? Binabypass nyo nga. Again, I dare you, magtanong kayo sa abogadong nag-iisip na hindi baya sa gobyerno. They know dapat lahat ng warrant, even yung warrant galing sa ICI kay ICC, dumaan sa korte natin. Kami ba nagdi-disrespect sa judicial? O kayo? Hindi naman eh. May balak pa tayo tibagin Senado? Wala naman. That's an institution enshrined in the Constitution. We respect it. Well, good luck to him, no? He do it day by day. So tomorrow is another day for him. So good luck to Senator Alan Peter Cayetano. May laman. Good luck sa'yo. Good luck sa'yo. Ibig sabihin, another day or ano. No. Pero bukas, hindi natin sigurado. Kaya nga naman, again, uulit-ulitin ko, tayong mga nakakaunawa at hindi bias, we should protect these senators. Itinataya na po nila buhay nila dyan eh. Diba? Hindi man ako sang-ayon sa iba sa kanila, pero at least ngayon meron tayo. Kaya sinasabi ko ulit, kung ayaw nyo maupo habang buhay ang si Bongbong Marcos sa puder, dapat magkaisa na po tayo. Yan po ang gusto talaga nila. So today, we still insist na NBI daw po umatake sa Senado. Well, malinaw naman na yung kwento. Nangyari yung barilan doon sa GSIS. At nandun kayo. So, sabi ko nga, this is an ongoing investigation already of DOJ and Yan mo, sinungaling, di ba? Nangyari yung barilan sa, hindi nga sa loob, may video nga. Mainstream media pa. Inaamin nung isa, nakipagbarilan siya ron. Sumagot siya ng putok. Bakit? Nandun siya malapit sa opisina ni Loren. So, ibig mo sabihin, eto, hindi ko lang alam ha. Baka yung opisina ni Loren nasa GSIS. Ewan ko naman sa'yo, Loren. Kung gano'n ang totoo, ba't ka naman mag-uopisina sa GSIS? Di ba? I mean, sino magsisinungaling? Si Matibag o yung video? Office of the Ombudsman will submit it. And yung mga video lumabas, nakita nyo naman eh. Umamin naman na mismo si General Mao na siyang nagpaputok na una. Director May, hindi ba katakataka? Si ang bait-bait ni nawala yung angas niya. Di ba siga? Alam mo to parang siga-siga ito si si Matibag ngayon parang ang bait-bait, no? Playing the public, ha? Di ba siga-siga to? Bakit NBI yung security na hiningi ng GSIS at hindi PNP? Hindi naman to security, di bang katakataka rin dahil kasama naman din sa law enforcement dyan eh. Ando doon na kasi may presence na kami doon. Nung Monday, nag-coordinate doon. So they feel comfortable with the NBI. Siguro, I'm not saying na hindi sila comfortable with the PNP. Siguro, tsaka yung PNP are busy already in maintaining peace sa labas, di ba? Makita mo yung tanong? Hindi kalokohan yon. Yung sasabihin na, bakit ang tatawagin ng GSIS NBI? Kalokohan yun. Kasi first time nangyari na nagtawag ng proteksyon ang GSIS.
And first time din, ang tatawagan mo ng protection, NBI. Di ba? Ang ibig niya sabihin nito, sinasabi nitong si Matibag, kasi nandoon na kami nung Lunes. Ano ngayon? Kung ando kay Lunes. Di ba? Ibang araw naman nangyari. So, halatang halata mo na brinaso lang tong GSIS, ganyan lumalabas dyan. Na, kunwari, pinatawag kaya, nandito kami. So, hindi naman, that's not something na unusual, ano. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman. Hanggang sa dulo, di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot.
dulo, tangan ka pa rin Sa puso ng batang minsan mong pinagkain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo. Dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.